Good morning po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 1, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Dasilandin Residences sa may Bonifacio, Barangay 99 Palintawak, Quezon City, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Exodus Street, Coronel Galacia Street, Cristina Home Subdivision 177, Camarin, Caloocan po. Ako po, katrapika ng ating dadaanan. Okay, magbabalik po tayo mamaya hindi po pang nakuha na po natin sila disclaimer na po content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel na ito at wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya ng tekno. Wala po natin sila. Traffic. Yung nutritional content, sobra ka rin, sir, no? So, dapat alam talaga natin paano na nutrition data for food, for process. Kamusta na pala? Kasi alam ko dati sinusunod, Mark, yung, di ba sa mga restaurant, kapag nag-order ka, sa bawat order, ilang calories, ilang ano, sa ibang bansa kasi may ganun eh. Tapos, di ba, low sodium. Pero, actually, may iba ng restaurant na sumusunod. At ang laking tulong. Pero hindi siya hindi pa talaga siya napapatupad sa lahat. Pero tingin niyo maganda din tong effort na to na sana maging nationwide na eh. Actually, sa ano po yan, sa Quezon, meron silang ordinance kung saan nire-require yung mga restaurant na maglagay ng calorie label sa kanilang menu. So, ito naman po, ordinance na ito ay ipinapatupan gradually. Kasi hindi naman lahat ng restaurant ay mag-comply na agad and give them time na i-assess yung kanilang menu, tingnan kung gano'ng mataas yung mga calories and in makapag-comply sa ordinance. So, gradual naman po yun. So, we're happy to see na meron na po mga restaurant sa Quezon City na nakapag-comply. Maganda siya kasi, for example, kumakain ka lang ng pagkain sa restaurant, mag-set and mag-set dito ka agad. Hindi ko parang mapakinggan na kailangan mo sa isang araw. Naisip ko kasi kung wala yung information na yun, yun ang in-order ko. Yung
Tika po. Grab po. Ito po. Talagang kailangan ng government intervention. Nandun talaga yung pananawagan natin sa ating mga local government units na bigyan priority yung mga natin. Studies have shown that breastfeeding really helps in really helps in developing the brain of the child. So guys, kasi sa breastfeed daw po, kung ano kinakain ni nanay, yun din yung lumalabas sa gatas, diba? So, yung mga gatas ni nanay, madalas nagbabago yung gatas. So, na-expose yung balance na nung klase ng princess sa breast milk. And it helps na ma-develop yung lasa niya sa mga healthier food. So, unlike kapag yung bata, nasanay ko sa mga healthier meals, sa mga very matamis na drink, no? Also, so nadadala tayo. Kami ni Dexter natin lalabas dito kami. Ang nanay ko noon, para kumain kami ng gulay, lalang palaya, ay halos araw-araw na gulay ng palaya. Iba-iba lang ang rekado, walang ibang ulam. Yun lang. Kung ako kumain, bawal bumili sa labas, bumili sa neighbors. Ayun, natuto kami kumain at lumaking sa palaya. Hindi naman mapait. Ibig sabihin, talaga naman ang best. At pag gutom ka, wala ka naman talagang pipiliin. Di ba? So yun ang training ng nanay sa kanya. Kung ayaw mo yan, pwes. Pag gutom ka, hanggang ka sumarap yan sa tingin. Pero nakikita niyo po doon, sa senior detector, na si nanay, yung gatekeeper ng mga pagkain sa ating bahay. So, sa kanya nakadepende ano yung pwede kainin ng mga bata. So, that's why tayo, kung sa nagtulong sa mga bata na ma-expose sa mga healthier food at an early age, tayong mga magulang, tayong mga caregivers, nasa atin yung pressure na siguraduhin na kung ano pang available na pagkain sa bahay, healthy yun, at mag-develop ng positive behavior sa mga bata. So, that means, no, then yung availability ng candy, ng super sweetened beverages, area sa loob ng bahay. May kilala akong toddler na mahilig kumain ng gulay. Ben, kasi bata pa lang siya, yun ang pinakain sa kanya. Na-develop yung taste buds niya na mga para sa mga gulay lang. Totoo, nag-train ng Tama po. nag-train Yes po. And also, with the role model, so kapag kumakain po kayo sabay-sabay, di ba? Dapat tayo din mga adults, tayo caregivers and mothers, right? Kumakain din ng gulay. Kung anong kumakain natin, pinagaya yan ng bata. Kapag kumain ka ng apalayo, kita sa bata na, ay, kumain. Big, so, siya, prefer ko yung masarap siya. Yes, po. pinipiga. Oo, parang Pwede mo namang mild, ano lang, pait. Gusto ko rin yung may konting pait. pait kasi parang sa akin na siguro nga dahil sa train na hila, pero ang pait ng ampalaya ay kasama sa sarap niya para sa akin. I mean, it's no longer ang palaya kung wala siyang pait na yun. Konti lang. Namimiss yung pait na yun. Sobrang pait. Oo. Kasi alam ko yung iba magluto nga ng pinipiga. Pinipiga. Pakiramdam ko parang ayan, yung piniga, yan na yung nutrients eh. Nawala na yung nutrition. Nakaka-potensya. Pag kumain ako na, sapal na lang pala yan. Di ba? Pero konti lang. Ako gusto ko konti lang. So nagtitiga ka rin. Oo. Pero konti. Para medyo palatable sa mga anak mo. Kasi masarap din sa pangsit. Yes. Sobrang asam, ano naman, mapait yung paksiw. Ay, paano ko pipiliin mo sa vaccine? Hindi, Papalaya ko ilagay yun. nililinis mo siya sa asin, sa tubig. Yung palaya. Ugasan mo, ano, di ba yung tama ba ako? Yung pinressure tuloy yung ating ability. Oo, yung ang palaya. Pwede po yun. Ugasan mo yung tubig,
yung hinuhugasan mo mabuti, hindi mo siya magpapait mo ang palaya yun. Tama ba? Hindi naman Yes, siya oo. Kasi naman, Actually, tama, ganyan ginagawa ko yung before na binibiga ako ng palaya. May ako para mawala yung pait. Pero lately, kasi natutuwa ko sa ko yung pait. Parang hindi mo nawawala. Mag-trend sa akin ng siguro. Diba? Siguro may pag-asa pa ang mga kabataan. Dahil pag mababa na sila sa edad natin, mapupusuhan pa rin nila yung Pero meron namang merong mga vegetable na madali daw masarapin para sa mga bata. For example, yung kalabasa. Kalabasa. Pag yan minash mo na yan, tapos parang naging puree na siya, kumalo na. Bawa, may manok ang niluto mo. Kung ginataan manok, nilagyan mo na ng puree ng kalabasa, hindi na nila mapapansin. Actually, nagpapakriiti pa ng sabaw. Pero kulay orange. Ay, hindi na nila alam magpapolot. Pero may mga ganun kasi na may teknik yung mga nanay na may incorporation na hindi mo napapansin. Malunggay nga, nasa pandesal yun, di ba? So, ibig sabihin parang pwede kang maglagay ng ganun na para wag lang kasing radical ng ampalaya. Radical talaga ng ampalaya ako. Wala nang papaisa. Bakit ba? Kawawa naman ang palaya. Napakakusan sa kaya to. Pero meron din mga magic food na hindi naman as matitila. Ang palaya, magic food yan eh. Ang palaya mo, mapapansin. Yung malunggay, actually, pero hindi naman siya nakakabago ng lasa ng putahe. Ako pagka yung guilty ako sa minsan is natutulog na to dahil sa trabaho, Miss Minnie. Pero halimbawa, meron ako instant food. Meron din kasi ako laging ready na mga talbos na hindi na agad nalalagyan na nilalagay ko sa ziplock. Pag siniplock mo kasi yun, matagal ang buhay ng vegetable. Hindi agad na nalalagta. Kasi things, bili mo. Ay, di mo nagay sa freezer? Papangit. Pero i-ziplock mo yan. Medyo tinanggal mo yung air sa loob ha. Matagal yan, things yan. So, yan yung pag-instant lagay mo pagka-instant food. Maglalaga ka ng itlog, kasi meron na ako ng protein yan. Lalagyan ko ng maraming talbos ng alugbate o ano ng pino, may season, kambote. Kasi sa hulog mo, ba nag-ihintihan-tihan yung instant food. Eh di ba, nagmukha na Sweeney? Opo. Actually po, doon lumalabas din yung creative side ng ating mga nanay na food more palasa mo din at the same time masarap tingnan sa mga bata kasi ang mga bata mo masyado silang visual. So pag nakita nila na yung pagkain kulay, nakaka-relate kung anong alam nila, hindi nila kakaisyon kahit anong gawin mo pagpilit. So, doon talaga lumalabas yung ating creative side na gawin mas palatable yung mga pagkain by shape or